Naku po, lagot. Matindi to mga tol. Matindi to. Eto mula sa UNTV News, nasagap lang natin balita, no. LGU executives. Yung LGU, yung local government unit, no. Ah, may kasabwat daw, no, executives na kasabwat ng Pogo, mga tol, ay ipinasususpinde. Malamansyon na Villas nakita nakita sa ni-raid na hubs. Uy, malamansyon. Malakihan talaga pera diyan, mga tol. Pogo, 'di ba alam ko ito yung mga pasugalan kung di ako nagkakamali, mga tol, no, mga Pogo. Eto, panoorin natin 'to mula sa UNTV News, mga tol. Bigyan natin 'to ng reaction video and commentary. So wag na natin patagalin 'to, panoorin na natin 'to, mga tol. It just drives home the point again and again. Dapat talagang i-ban ang Pogo. Saan ba nagsimula 'tong Pogo na 'to? Alam ko last, itong nakaraang administrasyon pa ata nagsimula 'to. Kung di ako nagkakamali, puwede kayong mag-comment sa ibaba. Sino ba ang nagpasimula ng Pogo dito sa Pilipinas, mga tol? Comment kayo sa baba. Magkakasamang ininspeksyon ni na Senate Deputy Minority Leader Rizon Tiveros, Senator Sherwin Gatchalian at mga opisyal ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang Baofu Compound kung nasaan ang Zunyuan Technology Incorporated sa Bamban, Tarlac na Sa China to, no? China rin to, mga tol, eh. ang Baofu Compound kung nasaan ang Zunyuan Technology Incorporated sa Bamban, Tarlac na ni-raid noong Marso. Ipinakita sa mga senador ang mga opisina kung saan ginagawa ang iba't ibang scam. Dito tumambad ang ilang SIM cards na ginagamit para sa kanilang panluloko. Mga scammer pa pala tong mga 'to, matindi, aba. Kakaiba talaga tong mga 'to. Tapos ito, mga masama diyan, mga tol, meron daw LGU executive na kasabwat. Paano nga naman talaga aasenso ang Pilipinas niyan? Kahit anong gawing pagsisikap ng mga namumunong matitino, mga tol, kasi siyempre alam naman natin maraming korap, pero meron din naman talagang matitino. Pero kahit na anong gawing pagsisikap ng matitino, mga tol, yung mga nakapaligid sa kanila na natatapalan ng salapi, natatapalan ng pera, ang hihila rin sa kanila pababa, mga tol. At paano nga naman talaga aasenso Pilipinas kung ganyan? 'Di ba? Kawawa yung mga maliliit na tao na mai-scam at maloloko nila. Scam. Naging biktima na ba kayo ng gano'n? Ako, ilang beses na, mga tol. Oo, maraming beses na. Hindi hindi naman bilang pa naman sa daliri, mga tol, no. Pero isa, dalawa, masakit sa dibdib, mga tol, lalo na kung makukuha sa yung talagang hard-earned money mo, yung pinaghirapan mo talaga, 'di ba? May mga nababalita pa, may mga napapanood pa nga akong balita, mga tol. Mga mahihirap lang din. Talagang yun lang yung pera nila, pinagsikapan nila yon sa kagustuhan nilang mapalago, 'di ba? Ay talagang kahit sa GCash, may mga gano'n din, eh. Sa GCash yung may tatawag sa'yo, GCash daw siya, alokin ka ng loan, puwede ka daw mag-loan up to ganito, pero kailangan mo muna magbigay ng pera. 'Pag ikaw naman nasilaw ka do'n sa inaalok nilang loan at nagbigay ka ng pera, yung pera mo tinangay na, imbis magkapera ka, nawalan ka ng pera. Dito tumambad ang ilang SIM cards na ginagamit para sa kanilang panluloko. Nandito tayo ngayon sa isa sa mga gusali sa loob mismo ng compound ng Zunyuan Technology Incorporated na isang Pogo na nireid nga ng mga otoridad noong Marso. At dito sa floor na ito makikita yung kanilang pinaka-opisina na kanilang pinagagawaan ng mga scam. At isa sa mga makikita dito yung iba't ibang notebooks gaya na lamang nito na naglalaman ng mga sinasabing script. Ayan yung mga kanilang sinasabi sa kanilang paggagawa ng mga illicit activities, kabilang na dyan ang love scam at task scam. Malamansyon naman ang mga villa kung saan naninirahan ang mga puganteng nagtatrabaho sa Pogo. Naku. Kailangan talaga 'to, mga tol, matutukan talaga 'to ng gobyerno, 'di ba? Kasi sa sobrang higpit sa mga bansa nila, ang takbuhan nila rito sa Pilipinas. Biruin mo, nakakapagtayo sila ng mga ganyang malamansyon, ng mga villas, mga tol, 'di ba? Kailangan talaga 'to, matutukan talaga 'to ng gobyerno, mga tol. Matindi. Kumpleto sa muebles ang mga Wow. ito, Wow. fully air-conditioned at Wow. mayroon pang Olympic-size na swimming pool. Wow. Ang mga kwarto, mayroon pang playpen at crib para sa mga bata. Oh? 13 villas ang nasa loob ng compound na ayon sa PAOK, tinatayang aabot sa kalahating bilyong piso ang halaga. Kalahating bilyong piso? So 500 million pesos, mga tol.
compound na ayon sa PAOK, tinatayang aabot sa kalahating bilyong piso ang halaga. Aminado ang PAOK na maraming hamon ngayon sa pagsawatan nila sa mga pogo, gaya ng malalim na koneksyon ng mga ito sa lugar. Kaya panawagan ngayon ng mga senador, ilagay na sa preventive suspension ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan na umano'y sangkot sa operasyon ng Pogo Firm, gaya ni Bamban Mayor Alice Guo na una nang itinanggi ang mga paratang. Mga seryoso at mabibigat na tanong na kailangan talagang sagutin ni na Mayor, no? Bilang local chief executive dito sa Bamban. Pero Madadamay talaga siya kasi siya mayor eh. 'Di ba? Isa siya sa mga pumipirma, sa mga permit, 'di ba? Kasi hindi ka naman pwede basta pumunta ng isang city, magtatayo ka ng building tapos hindi alam ng mayor mo. Siyempre, malalaman 'yon kasi may mga tax na babayaran diyan, 'di ba? Yung city tax. 'Di ba yung mga ganung mga bagay, mga tol? Oh. Well, hindi pa naman siya inosente pa rin siya until proven, 'di ba? Pero yan yung mga bagay na kailangan niyang sagutin talaga. no, bilang local chief executive dito sa Bamban. Pero bakit ganitong klaseng mga pangyayari ang naganap? Laban dun sa mga biktima, survivors o empleyado dito. At syempre may epekto kahit papano sa kabuang populasyon ng Bamban, mga constituents nila. Ang mayor, napakalaki ang influence niya sa isang lugar. Naging mayor ako. Yung preventive suspension ang pinakamainam para hindi ma-influensyahan. Maganda rin yan para sa kanya dahil hindi siya ma-accuse of influencing. We're still checking on that. Actually, katulong na namin dito yung DILG. Naglabas na, nag-create na ng isang task force to look into the participation o yung connivance, kung meron man, ng LGU and yung sindikato ng POGONET. Sa 4 na Pogo hubs na ginalugad at tinulungang i-raid ng PAOK sa iba't ibang bahagi ng bansa, Ano kaya to mga green na yan, no? Ano kaya yung mga yan? karamihan sa kanila, mas marami ang mga dayuhan kaysa Pilipinong nagtatrabaho, may mga pugante at talamak ang krimen gaya ng human trafficking at pang-aabuso. Grabe. Sindikato pala tong mga to, no? Mabigat yan. Ang ilang Pilipinong na-rescue, palipat-lipat lamang din umano ng pinapasukang Pogo. Yung iba napupunta sa mga online lending applications napapansin din natin na may mga tendency din to do scam. So, yun nga pong kinakatakot din po ng PAOK na baka dumating ang panahon na yung mga scammers po homegrown na. Kasi nagkaroon ng technology transfer ng scamming, yung Pilipino na yung mamuhunan, sila na rin ang mga bosses. Wala na, sablay na talaga bansa no pag nangyari yun. No? Grabe. Scamming, yung Pilipino na yung mamuhunan, sila na rin ang mga bosses. Kahit sa ibang mga jurisdictions, nagkakaroon ng mga pagre-review at posibleng pagbabago sa mga batas nila, halimbawa tungkol sa human trafficking. So aaralin din namin iyon. Magsasagawa ng pagdinig ang Senado kung saan pagpapaliwanagin ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR kung bakit nakalusot ang kumpanya kahit na may mga kawani itong nakaistasyon sa loob ng hub at kahit pa walang offshore gaming employee license ang mga empleyado nito. Sisimula naman na ang pagpapadeport sa mahigit 100 nahuling Chinese nationals sa April 30. Harleen Delgado. Hoy, pa-deport na lang mga yan. Doon nila gawin sa bansa nila yung ginagawa nila rito, di ba? Doon nila gawin sa bansa nila yun. Andirito sila sa Pilipinas, dito nila gagawin yung mga kalokohang ganyan. Ilang Chinese nationals yun? Pa-deport sa mahigit 100 nahuling Chinese nationals. Oh, 100 plus na Chinese nationals ang nahuli, no? May pa-deport na lang nila, di ba? Sa April 30. April 30, malapit na. Ano ba ngayon? 26 na rito sa akin. Harleen Delgado. Alright mga kapatid, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa videong to mga tol? Yun ang masakit di ba? Kahit anong gawing pagsisikap ng ating gobyerno na paunlarin ang ating Pilipinas. Pero syempre mga tol, kung ganito karami ang magiging kasabwat pa mismo, no? Sa local government unit. Imagine mo mga tol, no, bawat city, 'di ba, yung mga mayor, congressman o kung ano man ang mga executive doon, executive, 'di ba? Makikipagsabuatan, no, sa mga pogo katulad na lang nito. Wala. Sasakupin talaga tayo ng mga Chinese 'di ba? 100 plus no, Chinese nationals na ipapa-deport sa sa April 30. O balik na lang kayo dun sa bansa nyo.
Doon nyo gawin yung mga ganyang mga bagay, di ba? Well, anyway, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.